Sa muling pagbalik ni alias Totoy sa NBI Homicide Division, pinaeksamin ng mga investigador ang kanyang mga kamay. Kasunod yan ang kanyang salaysay na kumapit siya sa tali sa isang gondola nang tumalon ng 14 na palapag mula 39th floor hanggang 25th floor ng condominium building nila Michelle D. at Rian Ramos. Yan daw ay para tumakas matapos daw marinig na tatapusin na umano siya matapos umanong bugbugin ng mga bodyguard nila D. at Ramos. Sa eksaminasyon ng mga medical expert ng NBI, may nakita silang mga pagaling ng mga marka sa kamay ni alias Totoy. In the medical examination conducted by our doctors, may nakita talaga sila na mga healed mark doon sa kamay ni alias Totoy. The reason for this is for us to be able to know kung yung healed marks may be compatible to a potential wound or marks incurred by a victim na napahawak doon sa tali. Ang pagtalo ni Totoy, binanggit din ni D sa inihain niyang blotter sa barangay. Base sa blotter, nangyari raw yan nung nasa Iloilo siya. Nakauwi lang daw si Michelle noong alas 3 sa madaling araw ng January 18. Kinompronta raw niya si alias Totoy tungkol sa umano'y pagnanakaw. At nang sabihin na ipapapulis niya ito, hindi raw ito nagustuhan ni alias Totoy at hinablot daw ng malakas ang kanyang braso dahilan para masaktan at magkapasa siya. Bukod sa pasa, nagkaroon daw siya ng mga kalmot at bakat ng kuko sa kanyang kanang braso. Sa blotter, sinabi rin ni D na dahil sa nangyari, nangamba siya para sa kanyang buhay at reputasyon. Hindi raw siya sigurado sa kung anong kayang gawin ni alias Totoy lalo't nagkaroon ito ng access sa kanyang bahay. Naniniwala raw siyang banta sa kanyang buhay at pamilya si alias Totoy. Ang tumanggap ng blotter noon, kinwento na emotional daw si D nang magtungo sa kanilang tanggapan. Ang pinakang purpose po niya nung pagpunta dito is magpapablatter nga po siya. Meron po siyang pinapakita as a proof, pero in-advise ko po siya na magpa-medical po siya. Pero giit ni alias Totoy, hindi totoong sinaktan niya si D. Hindi po yan totoo sinasabi niya. Yung umuwi siya na galing Iloilo, 18 ng umaga. Ginising niya ako, tinadyakan niya ako sa ulo. Sabi sa akin, bangon ka, maglalaro tayo. Tapos yun, sabi niya, maghubad ka. Naghubad sa akin yung bodyguard niya kasi hindi ako makahubad kasi sobrang sakit ng katawan ko sa bugbog nila. Tinanong niya sa akin kung anong gamit kong kamay pagsulat. Sabi niya sa akin, sabi ko kanya, kaliwa. Hinawakan niya yung kamay ko, pinasok niya sa tiyan niya, kabilaan. Tapos, inangat niya ang kamay ko, ilagay niya sa liig niya ganyan. Dinidikit niya. Tapos sabi niya, gusto mo laro. Sabi ko, wag po ma'am. Tapos hiliin niya. Hindi ko naman yan masaktan siya kasi bantay sarado ko sa mga bodyguard niya eh. Inaantay pa ng NBI ang resulta ng medical certificate ni alias Totoy na ginawa nang lumapit siya sa NBI. Hawak na ng NBI investigating team ang litrato ng mga bodyguard at tauhan ni D na umano'y sangkot sa insidente. Nakakuha naman ang aming team ng CCTV videos ng detention facility ng Makati Police Station kung saan makikita si alias Totoy nang dinala siya roon noong gabi ng January 19. Gayon din ang 2 beses na paglabas sa kanya dahil sa pag-inquest sa kanya noong January 21 at pagpapalaya sa kanya nitong umaga ng January 22. Kabilang ang mga ito sa ibibigay ng Makati Police sa investigating team ng NBI. Nauna nang sinabi ng Makati Police na handa sila makipagtulungan sa anumang gagawing investigasyon kaugnay sa pananakit umano ng 2 nilang pulis. We are actually adhering to the principles of thoroughness. Masaya kami na makikipagtulungan sila. Huwag mo sila mag-alala because we're going to give them a fair treatment. Ayon naman sa mga abogado ng Beauty Queen at isa pang inireklamo na si Samantha Panlilio, di nabasa ni Panlilio ang reklamo. Pero kumpiyansa raw siyang madidismiss ito dahil pawang gawa-gawa lang daw ito. Ipinunto rin nila ang pagkakaresto kay alias Totoy para sa qualified theft. Bagamat na-dismiss daw ang reklamo, nirefile na raw ito. Makikipag-ugnayan daw sa mga kinaukulan ang kanilang kliyente para malinis ang kanyang pangalan. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.